Previously on E. Martin Moto Adventure. Kayang-kaya natin ito, Bowser. Show them what you're made of. Walang sea of clouds ngayon. Pero sakto lang. Magandang adventure pa rin itong napuntahan ko. Matagal ko na rin itong gustong puntahan. Itong Dupax. At least napuntahan ko na. Meron na naman akong isa pang na-unlock bago matapos ang 2024. Ito ang Dupax del Norte. Wala nga lang sea of clouds. Ganda na tanawin. Kung pwede lang magpalipad ng drone, kaso na ambon. Hirap din puntahan ko, ha. Grabe, makapudpod break ang tare. At ako'y lalarga na dahil walang accommodation dito, walang campsite. Bababa ulit ako sa lupa. 5:41 pa lang, pero padilim na dito. Hey guys, good morning. So today is December 29. So dito pa rin ako sa Bambang, Nueva Vizcaya. Dito na ako nag-crash for the night kasi wala akong nakitang accommodation or inn sa Dupax and Aritao. So kaya ayun, dito ako napadpad sa Bambang. So time check, it's 7:38. So ang plan ko is mag-take off by 8 AM. Breakfast na lang sa poblasyon. Then, since failed yung camping ko sa Dupax, kasi walang campsite doon, may kinontak ako somewhere in Bocod, Benguet. So, yun yung itatargetin ko. It's just 1 hour and 30 minutes. So, sabihin natin 2 hours away mula dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. So, doon ako pupunta mamaya, doon ako magka-camp. And hopefully, maganda yung campsite. Actually, nakita ko na siya before sa ibang vlogger. Ang name ng campsite is Oma King Campsite yata, or Nature Campsite, parang ganun. So, yun yung tatargetin natin mamaya. So, dito sa sa Bambang, luckily nakita ko lang tong Travelers Inn. Along the highway lang siya. Ito yung room. Maliit lang siya, good for solo rider. Isang bed lang siya. Yan, tapos yan lang yung makikita mo. Tapos maliit lang yung CR. Fair enough for its price. 1,050 siya. With aircon naman. With fan. Pero hindi ko siya ginamit. Pero hindi pwede sa maselan. Walang bidet, walang flash, dibuhos siya, walang shower, walang heater. So, pero good for the price pa rin naman. So, nagkalat pa yung mga gamit ko. Nagre-ready na ako, guys. And let's continue our year-end ride. Actually, pangatlong hirit na to bago matapos ang 2024. See ya! Ito, along the highway lang. Pakita ko sa inyo. Yan, o. Bulo-bundok talaga ng Nueva Vizcaya.
Transient Inn. Yan, yan pala yung pangalan ko. Sa akala ko Traveler's Inn. Along the highway lang siya. Along Maharlika Highway. Bago pumasok ng poblasyon ng Bambang. Wow! Ang ganda ng mga bundok dito talaga. Medyo makulimlim pa rin. Sa bagay, expected naman to kasi sabi ng DOST o Pag-asa na 3 weather disturbance daw ang meron. So, magbe-breakfast muna ako after dito. Then, punta na tayo ng Benguet. Bokod, Benguet. Sabi ni Google Maps is 1 hour and 20 minutes pero I doubt it. Siguro sa pacing ko abot ako ng 2 hours. Pero maaga pa naman, so magbe-breakfast muna ako. Siyempre, before anything else, coffee muna dapat. So guys, let's go! Saan ako muna maghanap ng pagkakapehan. Alam ko may Jollibee sa Bambang eh. So probably doon na lang ako mag-breakfast muna. Guys, welcome to Cayapa, Nueva Vizcaya. Gateway to Cordillera na to. Ganda na mga bundok dito, grabe. Ganda na scenery. Junction. Dito yung paggaling ka ng Via Artao dito. Yan. So ito na yung familiar na ako dito sa road na to kasi naman ko naninaanan. So ito na yung diretsong Baguio to. Pag dinaanan nyo to, tumbok nito Baguio. Dito na rin yung daan papuntang Iangan, Ugias. Oo, naalala ko na dito. So malapit na tayo. 33 kilometers na lang. At from
Ramdam ko na rin ang lamig. Ang ginaw na naman. Pati yata yung naka-jersey lang ako. Woohoo! Cordillera region na tayo. Guys, welcome to Cordillera. Kanina Cagayan Valley, Nueva Vizcaya is galing sa ano, diba? Kasama siya sa Cagayan region. So ngayon, nasa Cordillera na tayo. Welcome to Cordillera. Ang lugar kung saan naglalamigan, nagyeyeluhan ng tubig, pati mantika dito matitigas. At ang daan dito uphill at downhill. Tulad yan, wala tayong engine brake. Junction na papuntang Omaki campsite. So dito raw yan, pataas yan. Kailangan palang bumuelo to. Tayo vlogger yan. Ito naman bumalanse. Taas pala. Yeah. Let's go, Bowser. May konting rough road lang. Yeah, yeah. Yeah. Grabe naman. Rough road na nga, patarik pa, pataas. Yeah. Aray ko, ang lato-lato ko. Ay! Yeah! Woo! Oh, wait, wow. Ang ganda. Teka, picture muna ako. Breathtaking eh. So may mini adventure pala to. Itong ride kong to. Pero at least diba, moto adventure nga eh. Aray ko, ang lato-lato, aray ko. Oh no. Yes. Sabi kung maulan siguro dito, mahirap dumaan. Parang clay kasi. Okay. Ako, pababa naman. Rough road na patarik. Teka, ano pa kong route? Oh ha? What a view. Tingnan natin kung makakita ko ng view dyan. Ganda oh. Kita nyo guys? Sea of fog.
Nagalit na yung apps. Bowser, sorry. So, dapat pala namili na ako bago ako umakyat dito. Woo! Pero sabi naman nung campsite, kausap ko kasi sa messenger, may mga stores daw around the campsite. So hindi na rin ako nag ano. Yeah. Tapos naman. Ay shit, dapat pala sa kabila. Kaya pa rin yung Bowser. Oh no, ang bigat ko. Bigat ng likuran ko. Oh no. Mas magandang daan sa kabila eh. Dapat yun na ako naman. Ang bigat. Gear lang dapat. Huling adventure para 2024. Yari ako mamaya. Iniisip ko pa lang bukas, napagod na ako.
stretch na lang ng uphill na rough road. Grabe. Nabudol ko na naman yung sarili ko. Sabi ko laid back eh. Pero naging off-road. So let's go sa go. Success. Wow. Tatanim sila flower. Ay, carrots pala yun. Saan po yung Oma King? Doon sa taas. Ay, doon pa po. Salamat po. Ay, isa. Ikaw na lang. Apo. Sige. Salamat. Ay, parating lang. Okay po. Kasi ano na, arrive na ako sa mapa pero wala pa. Walang mga store. Oma King Nature Park and Campsite. Ah, ito na. We're here. We're here. Mount Mangagu. Mangagu? Ba yun? We're Oma King. Kaya time. Let's go. Aray ko, nadulas ako. Yeah. Yeah. Yahoo! Yahoo! Phase 3. Sana ano yun? Okay guys, so dito tayo sa Oma King campsite. So naghahanap lang ako ng pupwestohan ko. Kasi yung ibang spot ang lalakas ng hangin sobra. So hanap lang ako ng medyo bearable naman. Ito tingnan natin dito. Kung kaya dito. Kasi dito hindi masyadong malamig oh. Ay hindi malamig, hindi mahangin. So siguro dito na yung spot ko muna. Kasi eto medyo eyesore pero malaking significance yan mamaya sa akin pa nagluto ako. Kasi wala akong dalang air shield, ay windshield para sa stove ko. So medyo flat, medyo maganda yung spot.
hindi na maganda yung view. Kasi doon sa kabila yung mas maganda. Kaso sobrang lakas ng hangin. Yung mga car campers doon mostly nag kumukuha ng spot. Pero sa atin, since moto camping tayo, dito na ako. Siguro dito ako maglalagay ng tent. Okay pa rin naman eh. Yung backdrop ko, pine trees ever. Diba? Tsaka may mountain view pa rin naman. So, magsisetup na ako. Yung setup ko madalian na lang, hindi ko na i-video. Nakita nyo naman na yung tent ko before. So, isang magic ko na lang na ganyan. Oh, di ba? Di gawa na kagad. So, yan, naka-setup na ang ating semi-down type tent. Pinul modified ko siya. Pinul setup ko kasi ang lakas ng hangin dito. So, lahat ng anchor niya pinaglalagay ko talaga. Pati awning niya nilagay ko na rin. Diba? Ganyan yun siya sa loob. Yes, hinarang ko lang yung upuan ko dyan. Pero malaki yan. Record nito, 3 kami sa loob. Komportable kami natulog. Hindi, sila pala natulog ng komportable. Ako hindi kasi umihilik sila. Grabe ang lamig dito. Bali, kanina solo camper ako pero may dumating na isang family, malayo naman sila, nandun sila. Yun yung nakanabara. Yan. So, dyan muna ang aking iniisip ko kung saan ko lalagay yung fly sheet. Diba yung pwesto ko talaga malapit na sa edge. Yan. Yung si Bowser. So ginamit ko na lang tong structure dito para i-anchor yung ibang guy ropes. Para hindi na kay Bowser tinali. Kasi lakas pa rin ng hangin dito eh. Kaya I made use of this wall para kontra hangin at least. Tsaka bala ko dito ako magluto-luto para merong salag sa sa hangin. So, bali it's 2:49 PM. Dumating ako dito kanina around 11. So, wala pa rin akong planong magluto. Although nag-brunch naman ako bago umakyat ng Benguet. So, tingnan natin yung spot doon. Ang ganda doon eh. Yan. Grabe lakas ang hangin. Yun, nag-medyas na nga ako. Kasi lakas talaga. Woohoo! Yung may hair ko. Woohoo! Lakas ang hangin. Tapos yung bundok. Dito sana ako pupwesto kanina. Kaso walang shield sa hangin eh. Sobrang lakas. So guys, balik na ako sa campsite ko. Balik na ako sa pwesto ko. Ang lamig dito, grabe. Sayang sana. Pwesto sana ako dito. Tingnan nyo yung hangin. Galit na galit, diba? Gone
all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. Okay guys, magandang gabi. Time check, it's 7:03. Tama ba? Tama, 7:03 PM. Tapos na ako mag-dinner, nakapagdikpit na rin ako. Ready na rin ang aking bed. Medyo kinakabag ako. So, maaga akong mag-crash for the night na. Kasi medyo pagod din ako sa biyahe. Ay, sorry. And sobrang lamig dito. Nakakatamad talaga yung panahon. Para kang inihele. So guys, sana mahaba ang aking tulog. So good night. Hey guys, good morning. It's 9:15 AM, December 30. So, nice experience po ang pag-camp ko dito sa Omaking campsite. Dito yan sa Bocod, Benguet. Napakasarap ng experience dito. Kung gusto nyo ng nature feels, bundok feels, na windy and very cold na weather, yan, dito kayo mag-camping sa Omaking, dito yan sa Bocod. So again, what a wonderful adventure, at thank you ulit sa pagsama sa akin sa another adventure. Dito ko na po tatapusin tong video na to or tong vlog na to. Thank you ulit sa pagsama,
And see you po ulit sa next adventure or sa next episode ng E. Martin Moto Adventure. Happy New Year, guys!